today's vlog, nakaschedule nga ang vaccine ni Hachi kaya maaga pa lang gising na nga ang buong pamilya at nag-prepare para papunta nga sa clinic. 9 a.m. pa naman ang bukas pero mas inagahan nga namin para nga mauna rin kami sa pila at hindi kami masyadong matagalan. Pare-parehas kasing mainipin ang mga kasama ko lalo na nga itong batutang karga ko. Mabuti na nga lang din kapag nga nakasakay siya dito sa aming somero hindi nga siya masyadong nagkukulit. Pagkarating nga namin dito sa pet concept hindi pa nga ito bukas pero meron na nga agad nakapila. Di rin naman nagtagal yung aming pag-aantay at nakapasok na nga kami dito sa loob at inaantay na tawagin si Hachi. Nung turn na nga ni Hachi, tinimbang na nga muna siya at 3.8 kilos na nga ang batuta. Nung i-injection na nga si Hachi, medyo hindi nga siya naging okay at pumapalag. Kaya ang ginagawa nga ng assistant ni Doc pinapakalma muna nga siya bago nga siya tusukan. Siguro na-trauma din siya dahil yung last vaccine namin umiyak nga ang batutang to. Next naman ay ginupitan nga ang kuko ni Hachi at medyo dito nga nahirapan si kuya. Hindi ko nga lang din na-videohan pero kinagat nga niya si kuya dahil ayaw nga niyang magpagupit ng kuko. Fast forward, nakauwi na nga kami ng bahay at etong paglalaban naman ang aking aasikasuhin. Sabi ko nga sa inyo, sira nga ang dryer nito kaya hindi ko nga magamit ng matino. Kaya lang kailangan nga nating maglaba at walang gagamiting uniform ang mga bata. Kaya pansamantala magmamano-mano muna nga tayo ng pagbabanlaw. Sanay naman tayo sa ganitong gawain at saka na lang ulit bibili ng bago kapag meron ng budget. Nauna ko nga palang labhan ang mga kobre kama at isasampay ko nga yan dito sa may labas mismo ng aming bahay. Sayang kasi habang mataas pa nga ang sikat ng araw, mas madali nga itong matutuyo dito. Medyo mahirap din pala kapag wala kang dryer, napakahirap magpatuyo. Pagkatapos ko ngang sampay itong mga kobre kama, nag-break muna nga ako at nag-ready na nga ng pagkain si Daddy Boss. Dito ko nga siya inayang kumain sa may garahe kahit pa nga ayaw niya. Wala rin naman siyang nagawa dahil mas trip ko ngang kumain dito sa may labas. Ang sarap pa naman ng ulam namin ngayon, yan nga yung niluto ni Daddy Boss na buttered shrimp. May fried chicken nga rin pala kami dyan na additional at ayan, doble kain na naman ang inyong mami. Fast forward na agad tayo, hindi ko na pinakitang natapos ko ang labahin ko at eto nga nag-aya nga si Daddy Boss na pumunta nga daw kami dito sa may phase 3. Dito nga kami sa may backyard brew dumiretso dahil gusto nga daw magkape ng Daddy Boss. Yes po, kahit nasa loob kami ng subdivision meron din ditong coffee shop. Ang ganda nga rin ng concept ng kanilang coffee shop dahil literal na nasa bakuran lang to. Umorder nga kami dito ng Irish cream at dark Belgian mocha na para sa akin masarap ang timpla at quality ang lasa. Chocolate chip naman para sa dalawang bagets at kita nyo naman gustong gusto ni Daddy Boss ang drinks dito, napapasayaw pang. At dahil nandito na nga rin kami sa phase 3, dito na nga rin kami tumambay at sakto nga papalubog ang araw. Ang ganda pagmasda ng sunset, talagang nakaka-relax. Tuwang-tuwa nga rin si Hachi na kasama naming tumatakbo dito. Ito rin pala yung first time na inilabas namin si Hachi dito at nagtatakbo ng ganito katagal. Kinukumpleto muna kasi namin ang kanyang vaccine bago namin siya palabasin. Sobrang saya nga ng mga batang magtatakbo dito, pati na nga rin ako. Kahit medyo pagod nga tayo ng mga oras na ito, nabawasan naman dahil talagang nakaka-enjoy dito. Ang presko ng hangin at ang ganda ng paligid, kaya nga pati si Daddy Boss hindi na nga rin nakapagpigil. Napakasimple lang na mga ganap namin itong araw na ito, pero ang maganda dito uuwi kaming nakangiti. Kung minsan, kung ano pa nga yung simple, yun pa nga yung mas makabuluhan dahil kasama mo ang buong pamilya. Yun lang, thanks for watching.